Isang sandali ng katotohanan para sa US sa gitnang silangan. Kapangyarihan o pagpapalubag loob? Ito ang ating gitnang silangan. Khalid Abu Tome. Ito ang ating gitnang silangan. At sa tingin ko, makabubuti para sa Estados Unidos na panurin ang programang ito dahil talagang may tanong. Sino ang pinakamakapangyarihang viewer sa gitnang silangan? Dati, itong Estados Unidos. Ngayon, ito ay Israel. Malinaw na, mas mataas na ngayon ang respeto ng mundo ng mga Arabo at ng rehimeng Iranian sa Israel at natatakot sila rito. Pero ibang usapan ang Estados Unidos. Bigla na lang nagkaroon tayo ng kasunduang Mecca sa pagitan ng Pakistan, Turkey at Saudi Arabia sa isang banda. Meron tayong parang planong pang-Gaza ng Board of Peace na pabor sa Hamas, bahagi ng patuloy na political at tahimik na jihad. At ang mga mamamayang Iranian ayon sa mga ulat na natanggap ko ngayon mula sa mga tao sa loob ng Iran, ay nawala na ng tiwala sa lakas na ipinakita ni Pangulong Trump hanggang sa mga huling ilang buwan. At anong sinasabi nito sa atin kung ganoon? Ipinapakita nito na ang US ay nawawalan ng kredibilidad sa mga Arabo at Muslim at sa maraming tao sa gitnang silangan. At bakit nangyayari ito? Dahil nakikita ng mga tao na hindi na nanalo ang Estados Unidos. Patuloy naming binabanggit sa aming programa ang pananailangan para sa ganap na tagumpay. At kung hindi ka nananalo, ikaw ay natatalo. Walang gitnang daan. Hindi. Kailangan ito maging lubos. At ang mga Arabo at mga Muslim, kapag tiningnan nila ang Amerika, nakikita nila ang matitinding salita ni Trump. Pero hindi naman nila nakikita ang totoong aksyon. Nakikita nila ang mga salita tungkol sa pagtanggal sa rehime ng Iran, pero nandiyan pa rin ang rehime ng Iran. Nakikita nila ang magkakasalungat na pahayag mula kay Trump at sa administrasyon ng US, at hindi sigurado ang mga tao. Kaya ang sinasabi ng mga Arabo at Muslim, sa totoo lang, paano namin mapagkakatiwalaan ang Estados Unidos ng Amerika pagdating sa aming seguridad, halimbawa? Paano namin mapagkakatiwalaan ang pakikipag-alyansa? At paano kami aasa sa mga Amerikano? Ito ang malawakang damdamin ng mga Arabo at Muslim. At sa tingin ko, nakakalungkot, hindi pa rin ito naiintindihan ng mga Amerikano. Hindi nila nakikita ang mensaheng nagmumula sa mundo ng mga Arabo at Muslim at napakahalaga niyan. Ang kasunduang Mecca na binanggit mo lang, na tinatawag na kasunduan sa magkasanib na depensa ng Mecca, nagpapadala rin ng ganoong mensahe. Sa katunayan, ito ay tatlong bansang Islamiko. Mga napakahalagang bansa na sa totoo lang ay nagsasabi sa mga Amerikano, naghahanap kami ng mga alternatibo. Hindi na kami nagtitiwala sa inyo. Hindi na kami maaring umasa sa inyo pagdating sa aming seguridad. At ito ay isang mensahe na, alam mo, ay napakalakas. Nagulat pa nga ako na hindi ito nagdulot ng alarma sa Washington at sa iba pang mga kabisera sa Europa. Nariyan ang Saudi Arabia, isang napakamakapangyarihan at mayamang bansang maraming yaman. Tapos nariyan ang Turkey, na may mga advanced na industriya ng militar na may malaking hukbo at miyembro ng NATO. At pagkatapos ay mayroon kang Pakistan, na may mga sandatang nuclear, isang bansang mayoryang Muslim na may mga sandatang nuclear. Ibig kong sabihin, ang kombinasyong ito, ang alyansang ito, ay dapat ikabahala ng maraming tao. At hindi ko nakikita ang mga tao sa kanluran, alam mo, na nagigising at nagsasabing, Diyos ko, anong nangyayari dito? Tinawag ito noon na isang Islamic NATO at lahat ng tigilan na natin ang paglalaro sa mga salita. Ang mahalaga dito ay hindi ang mga termino. Ang mahalaga ay ang simbolismo. At ito ay napakahalaga ng mga simbolo sa gitnang silangan. Ito ay isang bagay na hindi naiintindihan ng mga tao. Ang mga Arabo at Muslim sa unang pagkakataon ay nagsasama-sama at sinasabi na hindi na nila pinagkakatiwalaan ng Amerika. Ito ang pinakamakabuluhang alyansa kung tutuusin o kasunduan mula nung United Arab Republics nung 1962 sa pagitan ng Syria at Ehipto. Noon, alam mo, pansamantala lang yon, hindi nagtagal. Siguro mga 2 taon lang, tama ba? Oh, At dito, alam mo, dito meron kang mas malaking kasunduan na parang pinalakas pa at isang mensahe sa Amerika na parang sinasabi ng isang Saudi, ayaw ninyong bigyan kami ng kakayahang nuclear para sa sibilyang paggamit. Makikipag-partner kami sa isang nangungunang bansang nuclear. At sa kabilang banda, nagpapakita rin sila ng isang uri ng takot sa rehime ng Iran.
Ang mensahe ay naniniwala sila na nananalo ang rehime ng Iran laban sa Estados Unidos sa kanilang asimetrikong pakikidigma. At totoo yon, ibig kong sabihin, nakakagulat kung gaano kabilis ang pamunuan ng Islamikong Republika ay. Talagang muling nabuhayan, naka-recover. Alam natin na meron pa rin silang nuclear storage ayon sa mga nababasa natin sa Syria o nagkaroon sila nito sa Syria. Meron din sila nito sa Iraq kasama ng mga Popular Mobilization Forces. Nakapwesto na ang kanilang mga proxy. Ang Hezbollah ay lumalaban ng todo at ang Israel ay lumalaban din ng todo sa Lebanon. At sa Gaza, meron tayong sitwasyon na masasabi kong talagang deep freeze kung saan mas maganda ang posisyon ng Israel kaysa noong Oktubre 7. Pero sa kabilang banda, buhay na buhay pa rin ang Hamas. At ang 15-point implementation agreement na nabuo ng Board of Peace sa ilalim ni Ambassador Vladanov ay talagang hindi ito gagana. Sa totoo lang, binibigyan ito ng kapangyarihan ng Hamas na maisama ang sarili nila sa bagong puwersa ng seguridad. Sa madaling salita, hawak nila ang susi sa storage room kung saan ilalagay ang lahat ng tinatawag na decommissioned na mga armas. At maaari rin nilang panatilihin ang kanilang mga personal na armas na ibig sabihin ay AK, alam mo na, isang AK-37 ba yun? AK-47. Ang AK-47. Anong nagawa natin? Kaya ang tanong na kailangan nating itanong sa ating sarili ay ito. Paano tayo lumipat mula sa ganap na demilitarisasyon ng Gaza noong Setyembre 2025 ayon sa Trump Plan patungo sa pag-iimbak ng mga armas noong unang bahagi ng Agosto ayon sa 15-point roadmap? Ano bang nangyayari dito? At sa isang Arabong puwersa na magsasama ng maraming tao mula sa mga puwersang pansiguridad ng Palestino ng West Bank, Judea at Samaria. Oo, ibig kong sabihin, ang teknokratikong gobyerno o komite na kasalukuyan na sa Cairo ay ang autoridad ng Palestino sa ibang pangalan lamang. Ang malungkot na bahagi ay hindi tayo natuto mula sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ang Palestinian Authority ay ang PLO. Itigil na natin ang paglalaro sa mga pangalan. Itigil na natin ang pagpapalit ng pangalan. Ang teknokratikong gobyerno ay ang PLO at ang Palestinian Authority. Karamihan sa mga miyembro nito ay mga tapat sa Fatah. Sila ay mga tapat kay Abu Mazen. Kung iniisip ni Najib Vladimir at Pangulong Trump na ang teknokratikong gobyerno pagkatapos matanggap ang mga armas, ay magagawang pigilan ng Hamas o Islamic Jihad na salakayin ng mga bodega at kunin muli ang mga armas. Nabubuhay sila sa isang ilusyon. Walang makakapigil sa Hamas. Walang makakapigil sa Palestinian Islamic Jihad na muling makuha ang mga armas na ito. Ang pinakakatawa-tawang balita na narinig ko kamakailan, at sana hindi ito totoo, sa totoo lang, ay ito. May panukala raw na mag-alok ng libu-libong dolyar sa sinumang miyembro ng Hamas na isasuko ang kanyang baril. Hindi, sandali lang. Anong nangyayari dito? Tinatangka mo bang bilhin ang mga sandatang ito mula sa Hamas? Ganito yan. Kukunin nila ang sandata at gagamitin yon para bumili ng mas bago at mas advanced na mga sandata. Bakit ka nakikipagnegosasyon sa mga taong ito tungkol sa pagbili ng mga sandata? At baka dito mo itago ang mga sandata mo? At baka imapa pa natin ang mga lagusan? At anong nangyayari dito? Nakalimutan mo ba ang ginawa ng Hamas noong ika-7 ng Oktubre 2023? Naghatid ng kapahamakan ng Hamas, hindi lang sa Israel. Nagbela rin sila ng kapahamakan sa buong populasyon ng Gaza Strip, kung saan patuloy pa rin naghihirap ang mga tao. Karamihan sa mga tao na nakatira sa malalaking bahagi ng Gaza ay naninirahan pa rin sa mga tolda. At ang nakikita natin ngayon, kahit na hindi pa lumilipas ang 9 o 10 buwan mula nang inanunsyo ni Trump ang kanyang peace plan, nakikita natin na nabawasan ang teritoryo ng Hamas. Lumiit ang teritoryong kanilang kinokontrol. Pero kontrolado pa rin nila ang mahigit 70% ng populasyon ng mga Palestino. At sila pa rin ang de facto na gobyerno sa Gaza. Kaya ano ang inyong naabot?
Saan tayo patungo? Ibig kong sabihin, nakikita ko ang isang roadmap, pero roadmap papunta saan? Roadmap ba ito papunta sa pagbili ng mga ripleng Kalashnikov na AK-47 ng Hamas? Roadmap ba ito papunta sa pagtatago ng mga armas? Ano ibig mong sabihin sa pagtatago? At sino ang magbabantay at pipigil sa Hamas at Islamic Jihad mula sa muling pagkuha ng mga iyon? Marami pang mga tanong na nananatiling walang kasagutan. Sa tingin ko, wala pang may sagot. Pero masasabi ko sa iyo na sa mundo ng mga Arabo at Muslim, ito ay nakikita bilang kabiguan. Una sa lahat, halos 3 taon na mula noong ikapito ng Oktubre. At ang Hamas ay nasa kapangyarihan pa rin. Tagumpay yon para sa Hamas. Ang roadmap ay isang tampolitikang tagumpay para sa Hamas na pala. Yung inilatala kamakailan ng Board of Peace. Ganon din ang sitwasyon sa Hezbollah. Nandiyan pa rin ang Hezbollah. At lahat ng usapang ito tungkol sa, alam mo na, pagdidisarma sa Hezbollah at baka magkaroon tayo ng pilot program dito. At sa paniniwalang yon, sige nilagdaan ang kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Israel at gobyerno ng Lebanon na para bang alam mo, may problema ang Israel sa gobyerno ng Lebanon at sa Pangulo ng Lebanon. Ang problema ay ang Hezbollah. At ang Hezbollah, tulad ng Hamas, ay nasa kapangyarihan pa rin. Patuloy pa rin silang kumikilos. Kahapon lang, malubang nasugatan nila ang 3 sundalong Israeli. Kung titinan mo ang buong sitwasyon, makikita mo na hindi na nanalo ang Amerika o Israel. Bukas ang lahat ng mga laranang ito. At ito ang mensaheng tinatanggap ng mga Arabo at Muslim, na ang Amerika at Israel ay hindi kayang makamit ang anumang tagumpay. At ito ay napakasama. At sa totoo lang, nabawasan nila ang kakayahan ng rehimen ng Iran pero hindi ito mahalaga kung wala ring ganong pananaw. At dito, ang pananaw at ang realidad ay sobrang magkalayo sa isa't isa. Talagang pinupuko nito ang kuryosidad at masasabi ko pa nga, ang takot ng gitnang silangan sa rehimen at mga proxy nito na lahat ay nakapwesto na. Sa mundo ng mga Arabo at Muslim, nagtatanong ang mga tao, paano tayo napunta mula sa pagtigil sa nuclear program ng Iran at sa kanilang ballistic missile program hanggang sa nakikipag-usap na tayo tungkol sa muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Hindi ko na nakikita ang administrasyon ni Trump na pinag-uusapan pa ang mga sandatang nuklear. Hindi ko na rin sila nakikitang pinag-uusapan ang ballistic missile program. Ngayon, puro Hormuz na lang ang usapan. At ito ay nakikita bilang masamang senyales. Isang senyales ng kahinaan sa panig ng mga Amerikano na si Trump ay sinusubukang makakuha o magpakita ng kahit anong tagumpay o kahit anong nagawa. Nabigo ka sa nuclear program, nabigo ka sa ballistic missiles, nabigo ka sa pagtanggal sa rehimen ng Iran. Kaya kailangan mong magpakita sa publiko ng kahit anong nagawa. At sa paningin ni Trump at ng iba pang mga taga-kanluran, hindi ko alam, o ng kanyang mga taga-sunod, ang muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz ay isang malaking tagumpay. At ito ay isang bagay na, gaya na sinabi ko, alam mo, napapadala ito ng maling mensahe. Alam mo, ginawa ng rehimen ng Iran na parang tagumpay ng Amerika ito dahil bago ang digmaan, bukas naman talaga ito. Ngayon, bakit ito bukas noon? Dahil natatakot ang Republikang Islamiko na kung isasara nila ito, baka durugin sila ng mga Amerikano o ng mga Israeli. At napagtanto nila na ito ang naging mahina nilang bahagi o ang mahinang punto ng mga Amerikano. Dahil ginawa ni Trump itong issue tungkol sa presyo ng langis at gas, inflasyon, presyo ng pagkain sa mundo at presyo ng enerhiya. At sinabi ng rehimen ng Iran, teka muna, meron tayong talagang may hawak tayong joker card dito dahil kaya nating gawing isang digmaang pang-ekonomiya ang isang digmaang militar. At may pahayag si pangalawang Pangulo, Vance, kung saan sinabi niya na ito ang pangunahing prioridad, ang presyo ng langis at ang produksyon ng langis. At ang pangalawa ay ang nuclear program ng Iran, kaya't pinapatunayan nito ang sinabi mo lang. At si Trump mismo ay nagsabi na magiging isang napakasamang bagay kung magkakaroon ng isa pang pandagdigang depresyon na gaya na noong 1933. Iyon ay, ibig kong sabihin, ang ganitong uri ng mga mensahe na ipinapadala sa rehimen ng Iran ay lason para sa US. At mukhang napag-usapan na natin ito dati.
na ang US ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa isang digmaang ika-6 ng Oktubre, na ang ibig sabihin ay naniniwala sila na kung tatamaan nila ng matindi ang Iran, babalik ito sa mesa ng negosasyon at magbibigay ng konsesyon. At hindi ganoon ang nangyayari. Bumabalik sila sa mesa ng negosasyon at sinusubukan nilang paikutin ang mga Amerikano. Nagpapaliban sila, nagsisinungaling, nananabutahe, nanlilinlang. At napansin niyo ni Trump, pero kasabay nito, alam mo, itong mga teroristang rehimen na pinamumunuan ng Republikang Islamiko, gusto nilang isangkot ang mga Amerikano sa sarili nilang diplomatikong diskurso. At alam mo, naririnig ko mula sa mga Arabong political analyst na nagsasabing, alam mo, ang estratihiya ng rehimen ng Iran, Hezbollah at mga proxy nito, Hezbollah, Hamas, ang mga Houthi, ay maghintay dahil alam nila na, alam mo, maaga man o huli, mawawala rin si Trump. Kaya sinusubukan nilang maghintay. Umaasa silang malalampasan nilang administrasyon ni Trump. At alam mo, kapag nawala na si Trump, tapos na. Kaya titiisin nila ng 1.5 taon pa o 2 taon pa. At pagkatapos, alam mo, babalik tayo sa simula. Alam nila na hindi habang buhay si Trump dyan. Alam nila na pwedeng may ibang administrasyon na dumating at magbabago ang mga patakalan. At doon sila umaasa at ayon sa karamihan ng mga Arabong political analysts sa mundong Arabo. At sa tingin ko, alam mo, nasa kalagayan tayo ng pagkapirmi ngayon. Parang nagyeyelo ang sitwasyon. Ibig kong sabihin, wala talagang nakakaalam kung saan tayo patutungo. Buo pa rin ang rehimen ng Iran. Sige, alam mo yon, ang kanilang kakayahang militar ay matindi ang nabawasan. Napahina ang Hamas, napahina ang Hezbollah, pero nandoon pa rin sila. Nag-aarma sulit sila, nagre-recruit at muling nagsasama-sama. At Diyos lang ang nakakaalam kung anong pinaplano nila laban sa atin. At ang mga taong ito ay may napakahabang pasensya. Tandaan mo, lagi nating sinasabi na kung ang kanluran ay may parehong antas ng pasensya na meron ng mga Muslim, mas maganda sana ang kalagayan natin ngayon. Pero ang mga Muslim ay napakatsagang mga tao. At sasabihin mo bang mga Muslim o sasabihin mo bang mga Arabo? Pwede tayong magkaroon ng mga kulay. Pareho, mga Muslim at mga Arabo. Ibig kong sabihin, alam mo yung talata mula sa Quran. Alam mo, ang Diyos ay nasa panig ng mga matiyaga. At para sa kanila, alam mo, sinusukat nila ang panahon hindi sa pamamagitan ng mga taon, kundi maaring sa mga dekada, siglo. Kaya wala nagmamadali sa mundo ng mga Arabo at Muslim. Alam nila na basta't ang Diyos ay nasa panig mo, alam mo, hindi mo kailangang magmadali. Sabi nila, al-ajal mina al-shaytan. Ang pagmamadali ay gawa ng demonyo. Huwag magmadali. Magkaroon ng pasensya. Kita mo, ang problema sa kulturang pampolitika sa Amerika ay minsan halos walang panahon para maging matiisin dahil ang iyong kapangyarihan, impluensya at legitimasyon ay tinutukoy ng mga tao. Ito ay tinutukoy ng mga eleksyon, kaya hindi mo talaga nararanasan ang problemang iyon sa Arabong Muslim na mundo dahil wala namang demokrasya doon. Alam naman natin lahat yan. Gusto ng mga Amerikano ng agarang solusyon at iniisip nila na, At alam na alam yan ng mga Iranian at ginagamit nila ito ng todo. Diyan pumapasok ang anti-Semitismo. Nagtataka ang mga tao kung bakit ang anti-Semitismo, lalo na sa kanluran, ay tila lumala ng husto. Dahil ang mga Iranian, mga Qatari, mga Turko, parehong ang matinding Sunni at matinding Shiite na panig ng Islam ay ginawang problemang panglihis ng atensyon ang Israel para sa malayang mundo. Kaya hanggat nagagawa nilang gawing salari ng Israel, sila ay mag-uunahan sa pagtatamo ng kakayahang nuclear, kakayahang ballistic at kakayahang maghasik ng terorismo, panatilihin ang buong sistema at isisilahat sa Israel. At ito mismo ang nakuha nila ng marami. Sa totoo lang, napaniwala nilang mga Hudyo sa kanluran na ang Israel ang problema, ang Israel ang kontrabida. Alam mo yun, Israel ang kung ano mga sinasabi nila, bahagi ng genocide. Ibinabato nila lahat ng masasamang bagay, alam mo, basura. at Talagang dumidikit malaki ito. Oo, nakikita namin. Nakikita naming dumikit ito. Alam mo, muli, bumabalik ito sa digmaan. Yung digmaan sa persepsyon na lagi mong binabanggit. Lahat ito ay tungkol sa persepsyon. Anong porsyento, anong persepsyon ang nagagawa mong likain? Gaano kalaki ang impluensya mo sa paraan ng pag-iisip ng mga tao? At ito ay napakahalaga. Kaya nga ang persepsyon sa karamihan ng bahagi ng mundo ngayon, at palaging ganito naman, sa totoo lang, sa maraming tao, ay na, alam mo, sa gitnang silangan, merong alitan.
At sa alitang ito, mayroong mga mabubuti laban sa masasama. At ang masasama, syempre, ay ang Israel. Kaya nananatili ang persepsyong yon. Paano mo babaguhin yon? Kakailanganin ng panahon. Hindi ito madali. At kailangan nating magkaroon ng mga kaalyado sa labas. Ibig sabihin, may mga tao talaga sa gitnang silangan, sa buong gitnang silangan, sa mga komunidad ng mga Arabo, Druze, Turkmen, at Yazidi. Napakarami. Ibig ko sabihin, kung may 100 hanggang 150 milyong mga minoryang grupo sa gitnang silangan. At doon naman sa kanluran, may 700 milyong evangelical na Kristiyano. Marami sa kanila ay hayagang pumapanig sa Israel. Pero nangangailangan talaga yon. Sa tingin ko, kailangan ng pagpapalawak ng kontraopensiba laban sa masasamang tao, kung tawagin mo, para subukang ilantad ang rehimen, ilantad ang rehimeng Iranean, ilantad ang mga Turko, ang mga Qatari. Napakahalaga na makuha ang ibang mga kaalyado para gawin yon at hindi lang palaging ang Israel ang nagtatanggol sa sarili nito. At napakahalaga na lumapit kay Pangulong Trump at tanungin siya kung bakit siya nakikipagnegosyo sa Qatar na pangunahing taga-suporta ng Muslim Brotherhood. At bakit mo kumakampi ka kay Pangulong Erdogan? Na sa tingin ko, ilang araw lang ang nakalipas ay may sinabi tungkol sa Zionism. Isa ito sa pinakamalalaking banta. Lahat ng mga pahayag na ito, lahat ng mainit, matindi at anti-Israel na retorika ay napakasama. At makikita natin ang paglala ng relasyon sa pagitan ng Israel at Turkey bilang resulta ng paggalit na patakaran ng Turkey. At alam mo, sa tingin ko, maaring gumanap ng papel ang administrasyon ni Trump o si Pangulong Trump mismo. Pero hindi natin nakikita ang anumang pagtatangkang gipitin ang mga pinuno ng Qatar o si Erdogan para palambutin ang kanilang pulisya. Alam mo, hindi naman namin hinihiling na pagising ng Qatar at Turkey sa umaga ay maging pro-Israel na sila. Pero hinihiling namin na hinaan nila ang tono na napakahalaga. Kaya si Trump ay nakatingin sa 3 ng Nobyembre bilang kanyang agarang layunin. Sa tingin ko, anumang bagay na sa pananaw niya ay makakayanig doon. Alam mo, yung makakayanig sa posibilidad na manalo siya sa midterms, pareho sa kapulungan ng mga kinatawan at Senado. Alam mo si Trump ay may sariling mga panloob na konsiderasyon sa bansa na naiintindihan ko naman. Pero pagdating sa patakarang panlabas, kailangan mong maging maingat. Oo, talagang kailangan. May paraan pa ba para baligtarin ito ngayon? Ang tanging paraan para baligtarin ang sitwasyon natin ngayon na alam mo namang kalagitnaan na ng Agosto, meron na lang tayong halos 2.5 buwan bago ang midterm elections sa US. Parang naniniwala ang mga Amerikano na ang matinding presur sa ekonomiya na ginagamit niya nila laban sa rehimen ay talagang pwedeng magdulot ng pagbagsak ng rehimen basta't hindi nila huhupa ang kanilang pagpupursige. Pero kailangan bang samahan yan ng matinding aksyong militar? Masasabi mo ba? Oo, sangayon ako. Sangayon ako. Dahil sa gitnang silangan sa ating rehiyon, ang mga tao ay humahanga o gusto mapabilang o sumama sa mga nananalo. Kung mapapakita ka ng kahinaan at kung hindi ka nananalo sa mga digmaan, at kung hindi mo tinutupad ang mga pangako at banta mo, alam mo na, ang mga tao, lumalayo sila sa iyo. Hindi lang nila nakikita na mahina ka, kundi lumalayo pa sila sa iyo. Gaya nung nakita natin sa kasunduan sa Mecca, kung saan 3 pangunahing bansang Muslim ang nagpasya. Alam mo na, o napagpasyahan na hindi maasahan ng Amerika bilang kaalyado. Hindi tayo maaaring umasa sa kanila para sa seguridad, kaya tatahap tayo sa sarili nating landas. At masama yon. Mahirap isipin sa totoo lang na kung ang Turkey ay inatake na ang Pakistan at Saudi ay tutulong para ipagtanggol ang Turkey. Mahirap makita iyon. Sige, ang ibig kong sabihin, sinabi ko masyado pang maaga, pero pinag-usapan ko ang simbolismo. Simbolismo. Mahalaga talaga ang mga simbolo. May kasunduan, may napagkasunduan doon. Sa tingin ko, layunin ng kasunduan na magpadala ng mensahe, isang pampulitikang mensahe o babala sa mga Amerikano at sa kanilang mga kaalyado, higit pa sa aktwal na aksyon sa lupa. Hindi tayo makakakita ng agarang aksyon. Hindi ko nakikita na magmamadali ang Turkiya na ipagtanggol ang Saudi Arabia laban sa mga pag-atake ng Houthi, halimbawa. At hindi ko rin nakikita na magpapadala ang Pakistan ng mga tropa sa Turkiya. Hindi mangyayari yan sa malapit na hinahat. Pero ang mahalaga ulit ay tadaa, perception. Para sa maraming tao, alam mo, sa mundo ng mga Arabo at Muslim, maganda ito.
Anumang kilos ng pagkakaisa na nagbubuklod sa mga Arabo o Muslim ay tinatanggap sa mundo ng mga Arabo. At ito ay nakikita bilang isang palatandaan. Bilang unang hakbang sa tamang direksyon. Isa itong maliit na hakbang. Matagal pa, pero maaring lumago ang mga bagay na ito. At ito ang pag-asa ng maraming tao sa Arabong Muslim na mundo na ilatag na natin ang pundasyon para sa hinaharap na kooperasyon. Oo, tama ka. At talaga, gaya ng sabi mo, isa itong babala sa Amerika. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan, gamitin mo ito ng matalino, pero gamitin mo ito at gamitin mo ito ng malawakan. Tama. At kapag kailangan ka namin, kailangan naming malaman na nariyan ka para protektahan kami. At ito ay napakahalaga sa proteksyong yon na walang dapat na lamat sa pagitan ng Israel at Estados Unidos dahil nakikita ng mundo ng Arab ang isang malakas na Amerika, isang malakas na Israel bilang matibay na sandigan para sa kanila. Para sa katatagan ng rehiyon, laban sa, mga umuusbong at maging mga subversibong kapangyarihan. At ang mga Palestino, nakikita nila ang mga ito bilang subversibong kapangyarihan. Ang Hamas, ang Houthis, ang Hezbollah, pati na rin ang mga nasa Iraq. Kaya alam mo, nakikita natin ang mga pahayag at deklarasyon na ginagawa ng pamahalaan ng Iraq laban sa ilan sa mga puwersang kaalyado ng rehimen ng Iran at iba pang mga bansa rin. Pero kailangan nilang makita ang isang malakas na Amerika. At sa pinakamainam, kailangan nilang makita ang isang matatag na alyansa ng Amerika at Israel. Iyan ang inaasahan nila. At ito lang ang tanging paraan para mapalawak ang Abraham Accords kung gusto mong hikayatin o kumbinsihin ang iba pang mga bansang Arabo at Muslim na sumali sa Abraham Accords. Ang Mecca Agreement ay talagang nagtulak sa Saudi Arabia palayo sa Abraham Accords. Sinasabi ng Saudi Arabia na, hindi, ayokong kumampi sa Israel. Mas gusto ko ang Turkey at Pakistan. Isa itong sampal sa mukha para sa administrasyon ng US. Ang aral ngayon ay siguraduhin nating tayo pa rin ang nanginghibabaw na panig. At para magawa yon, kailangan nating gumamit ng kapangyarihan. Ito ang gitnang silangan. Ito ang ating gitnang silangan. At ito ang ginagawa natin sa ating programa. Ang ipaliwanag ang gitnang silangan sa mga hindi nakatira sa gitnang silangan at sa mga tao sa labas ng reyon na hindi alam ang kulturang Arabo, ang kulturang Islamiko. Napakahalaga nito. Magbigay pansin sa mga detalye. Pakinggan mabuti ang sinasabi. Bigyan pansin ang mga simbolo na napakahalaga. Napakahalaga. At gaya ng pag-uusap na ito, at bawat linggo ay mahalaga. Hala, Devil. Sa lahat ng aking mahal na kaibigan at kasamahan, ako si Dan Diker. Salamat sa pagsama sa amin sa usaping ito tungkol sa gitnang silangan sa panahon ng drama at krisis.